everyone! Welcome back to my YouTube channel at isang mapagpalang araw po sa ating lahat and sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan at ligtas saan mang sulok ng mundo po tayo naroroon. At ayan, konting paalala lang po, kung hindi pa po tayo nakapag-subscribe sa aking channel, ayan, Maya Vlogs, at ang ama at founder ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia Matubang, at sa lahat po ng Kalingap partners, ayan, support po natin sila. So, ayan, for today's video is magbibigay lang po tayo ng reaction or ating mapapanood po kung ano naman po ang pahayag ni Kalingap Alvin or this time is mapapanood natin kung ano yung sagot ni Kalingap Alvin sa mga nagme-message daw po sa kanya kung bakit hindi daw po siya nakapag-vlog or bakit hindi daw siya nag-vlog tungkol sa pagka-aksidente ni Tatay Robin, no? So ngayon is ayan, nag-live po siya or gumawa po siya ng video para lang po maipaliwanag niya or para masagot niya po ang katanungan na ito, no? Panoorin po natin kung ano po yung pahayag ni Kalingap Alvin. Bakit hindi ko siya puntahan vlog? Bakit wala pang vlog si Kalingap Alvin? At meron po kasing meron po tayong komentayan. So, meron po kasing tumutulong, which is si Kuya Bal. So, siya muna po yung andon, siya yung busy. Everyday nandun. At siya yung, kumbaga, Papa Bal, kumbaga. Kuya Bal, Papa Bal. So, siya yung pinaka, dun, mag-vlog kasi siya yung may mas malaking channel. At, ma-focus yung mga, sa kanya. Yung mga sponsor. So, nakapag na din po tayo, nakapag-pledge na din naman tayo doon kina Kuya Robin. Pero, kukumustahin din po natin. So, hindi naman natin siya iiwan. Hindi natin siya iniwan, lalo na sa ganitong pagkakataon na nasa pagsubok sila. Sinasama ko po sila sa panalangin. At meron po akong schedule na pupunta na kahit walang vlog, magpe-pray lamang po si Kuya Robin. Kasi tayo naman po, ready naman po akong tulong. Nandito, basta sa likod lang po ako ni na Kuya Bal, ni na Kalingap Rab. Ganun lang naman po yung gagawin natin. Yung pusong Kalingap, one family. Kaya ngayon, hindi muna ako syempre mag-vlog doon. Kasi si Kuya Bal kasi yung pinapabuelo natin, boss. Siya yung in charge doon para yung views tsaka sponsor ay maipon at maipaoperahan agad si Ate Pia. Kaya good news naman, bukas daw papaoperahan na ni Kuya Bal. At dahil din yun sa tulong ng mga sponsor, so si Kuya Bal yung nanguna. Siya talaga yung father of Kalingap. Hanggang ngayon, one Kalingap, one family. I believe on that. Naniniwala po tayo dyan mga Kalingap. One Kalingap, one family. Kaya nga, grabe yung pagrespeto natin kina Kuya Bal, Kalingap Rab, kasi sa dami nilang natulungan. At marami, it's a life-changing. Doon lang sapat na para sumuporta ka at maniwala sa kanila. Kalingap, yun po yung konting update ko kasi message na saan Kalingap Alvin, di ba? Willing po tayo mag-help. So, respeto ko si Kuya Bal kasi siya yung unang nag-vlog about doon sa pangyayari. So, siya muna. Kasi para focus yung pagtulong talaga. So, yan po guys, ang sagot po ni Kalingap Alvin tungkol po sa katanungan na kung bakit hindi siya nag-vlog about kay Tatay Robin, no? Kasi dati is lagi po siyang nag-a-update or siya po yung pumupunta doon kina Kalingap Robin para mag-update, no? Siya ang laging bumibisita doon. Kaya minsan doon natin siya napapanood sa channel ni Kalingap Alvin. Pero hindi po inisip ni Kalingap Alvin ang about sa views.
Hindi niya inisip na magkakaroon siya ng views at mga revenues that time. Pero ano po yung naisip niya is para po sa kabutihan ni Tatay Robin or para po kina Tatay Robin yung kanyang inisip at syempre bilang respeto po sa ama ng Kalingap, ayan, is hindi niya ginawa po yun, no? Nakakatuwa si Kalingap Alvin kasi talagang malaki ang respeto niya para sa ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang. And ayun nga, yung sinabi niya na kahit hindi siya pumupunta or kahit hindi siya nagpupunta doon para mag-vlog is andun naman po siya lagi nagpe-pray po para kina Kuya Robin, no? Kasi ang isa pong pinakamalakas or pinakamagandang gawin natin sa panahong ito na sila ay nasa critical na condition, no? Or nasa talagang kailangan nila ang prayer. Hindi lang po pera ang kailangan nila. Kailangan din po nila ang prayer. And yun nga, nasabi niya din doon na dahil nga si Kuya Val ang unang nakapag-vlogs nangyari, no? Kaya hindi na po siya umiksena doon para kung may mga sponsor man or kung para magkaroon man ng mga tao na gustong tumulong para kay Tatay Robin is minsanan na po na kay Kuya Val na lang didiretso or doon na sila mag-contact kay Kuya Val. Yun po ang isang purpose ni Kalingap Alvin kung bakit hindi na siya nakialam or hindi na siya umiksina na nag-vlog pa para kay Kuya Robin. Kasi inisip niya talaga yung kapakanan po ni Kalingap Robin na kung kay Kuya Val po kasi siya ma-vlog is may posibilidad na mas marami pong mga sponsor, mas marami pong kakilala si Kuya Val at mas malaki daw yung kanyang YouTube channel na makapag-ipon or makaipon or makapag-ipon para po sa pera na kailangan nila po sa hospital bill at syempre para po sa operasyon ni Ate Pia. Kaya yun po yung tumatak sa isip ni Kalingap Alvin. Hindi niya po inisip yung kanyang sarili. Ituloy po natin panoorin yung video kasi meron pa pong ibang ipinahayag or meron pa pong ibang sinabi si Kalingap Alvin tungkol po sa buhay or tungkol po sa pagka-aksidente nila Kuya Robin. Yeah, si Ate Pia po yung malubha yung natamo ni Ate Pia sapagkat talagang nadurog yung kanyang buto sa sa mga legs niya. So, si Kuya Robin meron sa balikat, putol din yung niya sa balikat. So may mga And ayun nga na nasabi niya rin doon na ang mas malaking or mas malalang tama ay si Ate Pia kasi talagang yung paa niya po is talagang nadurog po yung buto kaya yun po yung kailangan na operahan. And ayan si Tatay Robin nga po is hindi naman po siya yung masyado ayun may may bali din po siya sa balikat at parang hindi po yon need ng operasyon kaya si Ate Pia po muna ang finocus na pagtutulong-tulungan para po sa kanyang operasyon, no? Kasi ang operasyon po niya is ngayon, June 3, yan po yung kanyang operasyon. And ayan, i-pray na lang po natin na maging successful po yung kanyang operasyon para nga anak, no? Or para po sa kanyang mga anak.
Meron po akong schedule na pupunta na kahit walang vlog, magpe-pray lamang po si Kuya Robin kasi nagsumbong na si Ate Pia, mga kalingap, na si Kuya Robin daw ay hindi natutulog. Siyempre kapag ka hindi na natutulog, dire-diretso na yun, baka mawala na sa sarili si Kuya Robin. So, medyo maselan ito kasi ang iniisip natin yung mga baka anong mangyari sa mga bata, mag-aalala sila, baka ma-stress din yung mga bata. So, nasa social media na din, wala tayong magagawa. Yan po ang isa pang sinabi ni Kalingap Alvin na may schedule naman po siya na pumunta doon, no? Na pumunta doon para mag-pray or para ipag-pray po sina Ate Pia and Tatay Ruben para po mas lalong lalakas po ang kanilang loob para po lumaban sila, no? Para po sa kanilang mga anak kasi mga maliliit pa po yung kanilang mga anak at sinabi niya naman doon na hindi naman po nila, hindi po siya nag-vlog is iniwan na sila. Sabi naman niya is hindi naman niya sila iniwan. Andun lang po siya nagpe-pray and syempre kinakausap niya rin, kinukumusta niya rin naman po ang kalagayan nila doon and nandun din naman po si Kuya Val na laging nakamonitor at nakabantay po sa kanila, no? So ayan nga po is mapapanood natin dito kung ano po talaga ang dahilan kung bakit bumangga or bakit nagkaroon ng ganitong aksidente. So, ayan, pakinggan po natin. Yung pagka-aksidente po ni Kuya Robin, hindi siya lasing. So, sa source natin, si Kuya Robin ay talagang inatake ng nag-seizure, kumbaga. So, nangyari na yon at pinilit po ni Kuya Robin na mag-vlog pa. Mag-vlog. Pumunta ng daet. So, meron siya, nag-seizure siya, may sakit na siya. Tinamaan siya. So, one time kasi, matagal na nag-seizure na yan si Kuya Robin, nandun pa lang sa Pamaynila sila ni Ate Pia. Sabi nga ni Ate Pia, buti Robin, hindi ka nagda-drive that time. So ngayon, maexaktuhan po nagda-drive si Kuya Robin. Seizure siya. So inagaw na ni Ate Pia yung manubela, mga kalingap, inagaw na para kung mapilit niyang ma-save. Pero wala. Pero buti na lang doon sa puno, walang taong nadamay. Yun naman. Kaya malungkot yung nangyari kay Kuya Robin, stress siya. Niisip niya kasi siya yung nasira yung buto ng kanyang asawa. Pati siya may tama. Niisip niya yung mga anak niya. Hindi lang yung problema niya, inisip din niya yung mga utang niya kasi si Kuya Robin po may mga utang din na hindi pa nababayaran. Kaya sobrang stress na yung tao. Kaya wala tayong ibang gagawin dito para hindi i-bash si Kuya Robin. Pag-pray sa pamilya ni Ate Pia. Especially yung mga anak, malapit na yung pasukan. 4 po yung anak nila. Si Amanjut, si Harmanjut, si Sukjut, tsaka yung Prabjut. 4. Kaya po, kailangan po ng prayer nila. At tayo naman po, ready naman po akong tulong. Nandito, basta sa likod lang po ako ni Kuya Val, ni Kalingap Prab. Ganun lang naman po yung gagawin natin. Yun nga po yung dahilan, no, kung bakit nadisgrasya sila is hindi po siya lasing, no? Hindi po siya lasing at yun nga, dati naman po kasing may sakit si Kuya Robin, no? Yung nagsisisure po siya pero hindi po yun siya epileptic. Wala po siyang epilepsy or ano. Pero yun nga is mga ganito kasi mga kung may ganito ka po kasing sakit is mahirap po talaga ang mag-drive pag ganito na yung sakit mo. Kasi malay mo kung biglang sa daan ka talaga or sa kalsada ka talaga nag-seizure. And ayan nga po yung
dahilan kung bakit hindi na control ni Kuya Ruben yung and talagang nasa highway pa po sila, no? And yun nga is trinay po ni Ate Pia na agawin po yung manobela, pero mabuti na lang at yun nga yung ni Kuya Bal, no, kagabi na nakwento ni Ate Pia na trinay niya pong inagaw po yung manobela and hinawi or kinabig papuntang kanan para po hindi po sila sa highway or hindi po sa kalsada makakadisgrasya or hindi po sila doon para hindi po sila makadisgrasya pa ng mga iba pang sasakyan or doon sa highway. Kaya ayan, kinabig po ni Ate Pia to kanan and ayan po, sa masamang palad is bumangga po yun sa malaking puno. Buti nga lang may puno doon kasi may bahay naman po doon sa harap, kung hindi baka pumasok po sa bahay, no? And pasalamat lang din po natin kasi walang ibang taong nadamay doon or walang taong nakatambay doon sa harap or sa kasi kung meron is dagdag pa pong isipin. And yun nga kung bakit hindi nakakatulog si Tatay Ruben sa hospital that time noong buhay pa po siya is talang stress po siya kasi syempre iniisip niya po yung kalagayan po ni Ate Pia and iniisip niya rin po yung kanilang mga anak and ayan, marami din po siyang iniisip na family matters, kaya ayan, stress po siya habang nasa hospital and ayun, talagang lumalaban naman po siya kasi nandun po si Kuya Val, no, is in-update na po na maalam na po si Tatay Ruben. Ang reaction ko po na ito is base po sa upload ni Kalingap Alvin noong June 2, no, bago po maoperahan at bago po pumanaw si Tatay Ruben. And ayan, in behalf of Team Kalingap Hong Kong Chapter and Kalingap Solid Supporter, ayan, kami po ay nakikiramay sa pagkawala po ni Tatay Ruben. Naway ikaw po ay magsilbing anghel para po sa iyong mga anak and gabayan mo po sila na kahit wala ka po is lagi mong iparamdam na naandyan ka lang po sa kanilang tabi. Kasi alam po namin kung gaano mo po kamahal ang iyong pamilya. So, yan lang po ang ating reaction tungkol sa message na natanggap ni Kuya Alvin tungkol po sa hindi niya pag-vlog kay Tatay Ruben, no? Nirerespeto niya po ang ama ng Kalingap and iniisip niya po ang kapakanan ni Kuya Ruben kung kay Kuya Val po ma-vlog. And okay lang din po sa kanya yun. Wala naman pong problema. Hindi po siya naghahabol ng views or revenue. Kaya pinaubayan niya lang po kay Kuya Val. So, ayan, maraming salamat po. Bye-bye and God bless.